Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! It's suspicious. What? Spell suspicious. Suspicious lang yung alam ko. Anong... Hospicio nga yung alam ko. Anong sinasabi dyan? Hindi, look at the color, Oo partner. nga, di ba? Na nakapula. Oo So, nga. so kapag ka nakapula, wala namang ibig sabihin na Wala. porke nakapula, birthday? Oo. Porke nakapula, may pera, wala pong mangungutang sa pamilyang ito. Dahil wala kayong mahihita sa pamilyang Sa ito. true lalo at walang halong eklabu. Nako, nakakalurky. Pero naniniwala ako, minsan parang ang galing, no? Parang itong araw na ito o pagkakataong ito ay posibleng magbigay talaga ng swerte. Umpisahan natin sa kulay. Aha. Di ba posible namang hindi tayo parehong red today sa dinami-dami ng kulay? Di ba? Pero bakit pula yung naisipan nating isuot today? And that's something auspicious. Suspicious. Explain mo muna yung auspicious. Auspicious nga, nadinig ko lang auspicious. Kaya nga. Sabi ka naman nila na naintindihan. Di ko nga rin gets yung mga sinasabi mo ngayon eh. Ngayon kulang pa ako sa kain, partner. Medyo mag-explain ka ng mga bagay ba? Ano pinagsasabi nito si partner ngayong araw na to? Di ba kayo ba naniniwala, mga kaibigan? Kunyari, yung mga bagay na parang nagbigay sa iyo ng goosebumps and parang may swerteng dala to. Nagbibigay ito ng blessing. Si Father kanina, yung kasi First Friday, di ba? Oo, First Friday Mass. Yan, nag-celebrate tayo ng First Friday Mass. So, yun pa lang nagbigay ng Holy Rosary. Sa'yo. Diba? Oo. Ang laki nga po ng rosary nung kay partner. Mas malaki nakuba nga ako, nasinuot ko eh. Hindi, nakuba ka? Kala ko Sabi niya, ganyan kabigat ang kasalanan mo. Hindi niya pa pala nabibigay sa'yo. Ibibigay niya talaga. Ano ba yung Pinakita dapat? niya kasi sa akin, pero sa picture lang, partner, ibibigay niya sa'yo. Kasi medyo mahirap buhatin, partner. Ano daw? Alam mo yung kasing laki kasi siya ng building, ganong kalaking rosary. Yung nakalagay sa Meralco Yes, building, gano'n. yun. Alam ko yun eh. Naku. Asa iba pa pala yung rosary na yan. Wait ka lang. So binigyan ka ng rosary. Hindi ko parang you feel so blessed. At saka galing ng ng Rome. Yes. Pagka gano'n, isa yun sa mga senyalis na, ang galing naman, thank you Lord, I feel so Correct. blessed. Ano yan yung mga from that gesture. Totoo, yung mga reminders that Yes. God is here. Correct. Mga reminders na hindi ka naman pinababayaan sa gitna ng kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Totoo. Ganun nga din sa kulay na parang ang galing naman. Sana magdulot itong red na ganito ng swerte sa buhay natin. Di ba Chinese naman tayo? Kanina, parang hindi na kita maintindihan. Kanina rosary, tapos ngayon papunta na tayo sa feng shui. Ganun talaga yung mga naniniwala sa swerte. Okay, sige. Makakita ng Okay. something red. Pero alam mo, Di ba- partner, may ganyan parang kapag ka stricto ka pagdating sa mga panipaniwala, pagka solid ka sa kunyari sa isang particular na religion, wala daw tinatawag na swerte. Sa isang particular na sector, yung mga nag-feng shui nga, ganyan and all, meron daw talaga mga swerte, swerteng kulay, swerteng numero. Ay, basta ako lahat ng swerte, swerteng paniniwalaan ko ano pa man ng sekta mo. Totoo, di ba? Oo. Totoo. Oo. Ano yung nagbibigay sa'yo ng good vibes, Yes. blessings, positive energy, ganyan. Correct. Hindi kasi merong mga iba na naniniwala na walang swerte. Hindi swerte ang tawag. Parang kapag ka nagre-rely ka daw sa swerte or sa luck, parang hindi ka daw naniniwala na ang lahat ay galing sa Diyos. May mga ganong kemerut. Ganito kasi yan. Oo, hindi ko sinasabing pero yun yung sinasabi ng iba at narinig ko yan, partner, nung one time na tumaya ako sa loto. Hindi pala one time, lagi ako tumataya sa loto, everyday po talaga, promise. Lalong-lalo na pag napupunta. Yan naman ay ayon sa anong paniniwala. Hindi, ayon sa paniniwala sa luck din yan, di ba? Luck Oo, na may din. posibilidad, di ba, na Correct. swertihan, gano'n. Tapos
yun nga, splinok niya yan sa akin. Hindi ka dapat nagluluto, sabi niya gano'n. Oo nga. Kasi daw, parang ine-entrust ko daw. Parang ang sinasabi niya is ine-entrust ko yung paniniwala ko na na pwede akong magkaroon ng abundance or sandamukal ng blessings sa loto lamang. Okay. Parang ganun yung point niya. So, Sinontra mo ba? So, partner, di ba natutunan ko wag na lang magsalita para hindi mapahama? Kasi na-realize ko nung nagko-contemplate ako sa buhay ko. Nung na-realize ko na nagko-contemplate ako sa buhay ko, apakarami ko palang nasabi na ikinapahama ko talaga hanggang ngayon. Parang tawag doon pinagbabayaran ko pa rin. So minabuti mo. Minabuti ko na lang na manahimik na lang. Oo, na hindi na lang. Kasi lalong-lalo na parte pag yan, parang politics, religion, yung mga ganon. 'Di ba? Mahirap kasi pagka hindi siya natatapos sa madaling Correct. salita. Kasi kanya-kanya po na paniniwala kanya naman ng ito. paniniwala, parang ganun. 'Di ba? Pero yun, kwento ko lang to kasi yun yung sinabi sa akin. Yun na parang hindi mo, pagka naniniwala ka, sumasali ka sa mga ganyan, hindi mo daw ina-acknowledge that yung blessings ay galing kay God. Parang gano'n. Yun yung sinasabi niya. Ano kasi yan? Oo. Pero syempre yun nga, hindi na ako nakipagtalo kasi naman ako, solid naman ako sa faith ko. Kumbaga parang... Alam mo naman sa sarili mo correct, yun. alam ko naman sa sarili ko yun. Ang dami ko na masyadong pinagdaanan tapos na-survive ko yun and I continue to survive and continue to thrive. Diba? So sino bang kakampi ko? Diba? So ayoko naman na porque araw-araw ko nasa loto, ibig sabihin hindi na ako naniniwala kay Lord. Parang hindi naman, diba? Sa totoo lang din, parang hindi naman din. Kaya lang yun nga, may mga kanya-kanya talaga. Na kapag ka masyado kang tawag doon? Papaniwalain sa mga swerte-swerte at malas. Oo, parang ganun. May ilang paniniwala kang na binabali ng mga sa ibang mga relihiyon. Parang mga ganun. Basta kanya-kanya ng paniniwala naman yan. Ako kung ano yung bagay na feeling ko nagbibigay sa akin ng swerte. Paniniwalaan ko yun. Correct. Di ba katulad ng wallet na maswerte? Di ba may ganun? Hindi totoo. Kaya ka sumikat yun nun eh. Seiko. Di ba? Hindi ko naabutan yung commercial na yan. Pero alam na commercial. Nagde-deny. Nagde-deny pero alam ko yung... Sa'yo ka nang galing lahat yan eh. Hindi, pero di ba? Hindi. Naniniwala, meron akong paniniwala pa minsan tsaka yung mga kakalala ko na may tinatawag na wallet na maswerte tsaka bag na maswerte. Na kapag ka ito yung bag na ginagamit mo, parang sunod-sunod yung kamalasa, may ganun. Kaya hindi na ginagamit yung bag na yan. Pag itong wallet na ito, kahit gaano siya kaluma, kahit gaano siya katsaka, kahit gaano siya kabulok na, kapag ka ginamit mo, parang ang easy ng flow. Ako naniniwala talaga parang ako mga doon. ganun, pero it doesn't mean na hindi tayo naniniwala. May sinisira kang religion. Oo. At hindi tayo naniniwala kay Lord na galing lahat sa Kanya kasi galing lahat naman talaga sa Kanya. I mean, everything comes from Him talaga. Sa true lalo at walang halong eklabo. Kumbaga, totoo naman yun. Kumbaga, lang talaga. May mga ganun. Ewan ko kung nagkataon. Alam mo, ang dami namang talagang hindi maipaliwanag na bagay dito sa mundong ito. Sa true lalo lang. Totoo. Kumbaga sa atin, in-associate lang natin sa swerte. But generally, pwede natin siyang tawaging blessing talaga. Siyempre, saan ba nanggagaling yung blessings? Di ba? From the Lord. Correct. So, yun din yung tinutumbok nun. Tama ka sa sinabi mo, partner, sa bag, sa wallet. Ako talaga naniniwala, yung mga lugar naman, tingnan nyo, may mga lugar na hindi naman kagandahan pero napakaswerte nung area na yun. Correct, sa business, sa isang event na parang bakit doon dinadao sa hindi naman kagandahan. Pero may magagandang event na talagang binihisan na maayos pero hindi pinupuntahan ng tao. Sa isang lugar, sa isang tindahan na parang okay, itong paresan na to, itong tapsilugan na to, wala naman ang init nga kapag kumain dyan eh. Pero bakit yung mga tao doon nagpupuntahan? Kasi swerte daw yung lugar na yon. May mga ganon na lugar, bahay. Basta may ganon na. Gamit, bag, wallet. Tapos may tinatawag na mga aura. Yan. Merong mga aura na ang dilim, ang bigat. May mga ganon na kahit na anong ilagay mo dyan, parang laging may maling nangyayari. May mga ganon. Diba? So doon tayo sa swerte. Pag alam mong naniniwalaan ng maraming tao itong swerte na to, paniwalaan mo. Diba? Ako naniniwala, pareho tayo nag-red Diba? Sa mga Chinese, talagang shocking red yan. At ang red talaga nagbibigay ng maswerte. Kung yan yung paniniwala kahit mo. Kahit hindi tayo Chinese. Kahit hindi tayo. Ako naman kasi sa color part, parang regular lang kasi sa akin yung nag-red. So parang... Hindi yung magtugma tayo naka-red. Lagi tayong nagtutugma. Ng red? Ngayon lang. Ng red. Lagi, pag may photoshoot.
Laging ang Diba? ayun lang ba? Parang hindi naman. Kaya nga parang takang-taka ako sa'yo. Parang ano ka? Parang Basta swerteng-swerte paniwalaan mo na ka lang na dito. swerte Sige. yan. O sige, pag ako Wag talaga na- walang... wag- sige, wag natin. Pero wag natin partner, kontrahin. hindi ko kinukontra. Pero pag ako talaga walang natanggap na cheque ngayon ha, sinasabi ko sa'yo. Ay, basta ako babalikan sinuwerte kita. na. Huwag mong kontrahin. Oo, tama. Wag Claim kontra. it. Wag nega, Oo, wag nega. yes. Ayan pa, partner. Yung isa ko namang kakilala, yung pagdating naman daw sa salitang manifest. Okay, Mali na okay. naman daw yun. Alam mo, Ang mali spelling, mali talaga. Litong-lito talaga ako. Minsan nalilito na din talaga ako. Parang, paano na? Parang lahat ng pinaniwalaan mo simula bata ka mali, parang katulad ng Taal Volcano, na parang, hindi pala yun yung Taal. Our childhood was a lie, di ba? Isang malaking kasinungalingan, di ba? Kapag ka, Oo. bigla tuloy meron kang mga na pag-aalaman or nakakausap. Kaya minsan mabuti na wala kang pinagkakausap di ba? Kasi Para tahimik lang ang para buhay. tahimik lang yung buhay mo. Totoo lang Join din. us, partner. Oo. Be an introvert. Kaya nga gusto ko na nga i-post paano maging nonchalant? Alam mo yun? Paano wala lang pakialam sa kanila? Hindi, pero may nagsabi din sa akin na ganyan. Although naman unaffected naman ako, pero yun nga yung sinasabi niya na yung manifesting na yan, di yan tama. Kasi parang parang sa iba ka sa iba mo, basta may iba kang tinatawag. Ang sa akin naman, kung pangarap ko magkaroon ng ganitong klaseng sasakyan o ganitong makakain sa ganitong klaseng restaurant, doon ko ba sa kalaban hinihingi yun? Parang hindi naman, di ba? Parang ang ginagawa ko naman, pinagpipray ko naman na ma-achieve ko yung bagay na yun. Na gusto mo mangyari. Oo, ma-enjoy ko yung bagay na yun, di ba? Parang ganun. Hindi naman nalalayo yan sa konsepto ng law of attraction. Yun na nga, mali din yun. Kasi ang tawag daw dyan, partner, ito sabi niya ha, ang tawag, pero again, wala po kaming Sino ba yung pinagkakausap mo? Ayoko na mag-splok. Name, please. Sinasabi ko sa iyo, kakasplok ko ng mga bagay-bagay, ikinapahamak ko na talaga. Patiin mo na lang siya. Alam mo, partner, na-realize ko recently, parang grabe, na name drop na talaga ako sa mga bagay na sinabi ko dahil totoo lang. Alam mo yun? Kaya mo. Anyways, di ba? So, yung sinabi Law niya, of yan nga, attraction. kasi ang tawag daw dyan, partner, mga world view. Okay. Parang views of the world, parang gano'n na siya. Okay. Oo, hindi na siya, parang hindi Is it siya, top view? Oo, hindi siya partner, parang, hindi siya biblical, yon parang ganon. Yun, hindi, walang ganon, wala ka naman daw nabasa anywhere in the Bible na may sinabing manifesting, law of attraction. Kapag binasa mo yung book na The Secret, hindi ba't yung mga nandun, yung mga philosophers, yung mga ganon, na nabuhay sila after na nung Bible Kinemerot. Hindi bagay sa akin ang hindi bagay sa Ang kulay hirap pula ko. itawid, Correct. Hindi bagay sa kulay pula kong suot, di ba? Yung pinagsasabi ko, sinishare ko lang, partner, na may iba na ganun yung thinking. But then again, yun na nga di ba? We all have our own. Ang sa akin nga parang, papaano kung hindi ko yan napag-aralan o wala nakapagsabi sa akin, edi mali na ako. Oo, hindi ka saswerte. Diba? Hindi na ako saswerte. Hindi ka mabibless. Oo, ganon. parang ganun. Ang makakonekta yan, di ba? What your mind can conceive, your body can achieve. O mali din daw yun, partner. Ay, ganun pa rin. Charot, hindi ko na alam. Oo nga, connect-connecta. Diba, ganun din naman yan Oo, parang ganun. You will receive sa Bible, you will receive only if you believe. So, ganun din yan. So, magkakakonekta yan sa law of attraction, sa manifesting. Ganun din yan. Ganun. Basta ako, partner, hindi na ako napag-argue. Kung ano man yung kinakain namin ng araw na yun, tinira ko lahat. Nakaubos nga ako ng isang buong fish cracker. Mga 3 kilo yun. Napakain ka na lang, di ba? Oo, kain na lang Kesa ako. makipagtalo. Kesa magsalita pa ako, tapos ikapahamak ko pa in the future. Wag na lang. Tawagin na naman pasmado yung bibig ko. Nakakaloka. So, ang bottom line talaga ng usapang ito, mga kaibigan, Oo, manahimik tayo. Correct. Wag pasmado yung bibig nang di ka mapahamak. Yun talaga yun. Yun talaga yun. Minsan, mas mabuting talaga manahimik na lang tayo. Parang pagka may sinabi siya, alam mo, tinatry ko i-practice pag may sinabi, tapos Oo. Hindi ka mag-react. ibang-iba talaga siya sa paniniwala Ang ko hirap, talaga. no? Partner, sabi ko sa'yo. Sakripisyo yun sa'yo. Sakripisyo talaga siya sa akin. Alam mo yun? Hindi naman. Ibig sabihin niya na hindi ako magko-comment. Di wag na. Lahat na lang ititreat ko as political para wala akong comment. Kasi pag politics, wala akong comment dyan Hindi ako nagko-comment dyan. Pati religion, wala akong comment dyan. Basta ako, ang alam ko,
kung para sa akin, solid na naniniwala ko kay God, I think, ano na ako dyan. For you, that's enough. Kalma na ako dyan sa idea na yan. Pero of course, syempre, iba pa rin kapag knowledgeable ka. Nagigets natin yung mga ganyan. Kaya nga, yun nga kapag knowledgeable ka, may mga malalaman ka na, hindi pala. Tapos meron pa akong kakilala. Ang sabi niya naman, naku, wala sa Bible ang lahat. Ganon. Oo, kaya wala siyang pinaniniwalaan kahit anong sekta kasi parang kung saan siya kumukuha. Okay. Parang galing sa ganito, galing sa ganyan, galing sa ganun. Sa bagay, opinion niya yun. Niya na din naman yun. So, hindi na naman ako para kumontra din doon, di ba? Kasi siya yun. Siya yun, di ba? Kanya-kanya. Ang sa akin, ang mahalaga, may respeto ka sa kapwa, hindi ka nananakit, di ba? Hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagnanenok, di ba? Ano ngayon, memorize mo lahat ng mga bibig kang kinemic, kabit ka naman. Kaloka, di ba? Kailangan pa bang i-memorize Mababash ka yan? na naman. Basic. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kaya sometimes, tama yun yung pagiging nonchalant. Spell nonchalant nga. Manahimik na lang tayo, yung walang masyadong reaksyon, walang masyadong kibo. Kasi totoo yun minsan sa sobrang dami ng sinasabi natin, minsan hindi na tayo nagiging mindful. Mindful meaning hindi na natin nakikita yung posibleng maging impact nito sa mga tao makakarinig. Ano yung posibleng maging understanding ng taong nakarinig sa sinabi mo. Kasi basta salita lang tayo ng salita. So pag tahimik ka, 'di ba? Wala makukuha sa iyo yung mga tao. Parang ganon. Hindi ka mababato. Oo. Pero hindi naman din yun yung point ko. Parang, hindi ibig sabihin, ako, ganyan. Pero, yung bagay na yun, yung parang, these past few days, iniisip ko talaga. Kaya lang, it's really also unfair kasi it's changing who you are Alam mo yun, yung parang, okay, biglang isang araw, introvert, kahit hindi naman talaga. Alam mo yun, biglang isang araw, hindi opinionated, kahit hindi naman talaga. Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi ka magka-calibrate. Kumbaga, parang hindi ka naman pwedeng, adjust na lang. So, kung medyo maging sa mga tao, kung mukhang hindi masyado talagang katiwa-tiwala yung taong yan at pwede kang ma-screenshot, ganyan. Yan, yung mga bagay-bagay na ganyan. So, ewan, di ko rin sure ang mga paniwala, iba-iba. Kanya-kanya ng paniniwala kasi malakas yun Yung power of mind, sobrang lakas niya mga kaibigan. Yun nga kung anong bagay na iniisip mo, posible talagang mangyari. Yun yung ang galing ng energy ng isip natin mga so, ako naniniwala talaga ako doon Pag nalulungkot ka, parang ang bigat lahat na nangyayari sa paligid. 'Di ba? Parang na sobrang negative yung nangyayari. Kasi ganun yung ini-emit ng ng energy ng isip mo. Pag nag-attract ka ng something positive, nag-attract ka ng positive energy, nag-isip ka ng mga magaganda, di ba parang gumagaan din yung pakiramdam mo? Gumagaan din yung mga tao sa paligid mo. Kasi ganun yung power ng isip natin. Yung energy na binibigay ng isip natin. Again, what your mind can conceive, your body can achieve. Nangyayari talaga madalas yung iniisip natin. Maaaring kontrahin ng iba. Oo, may mga iba na kontra doon. Iba yung paniniwala ninyo. That's fine. Pero may mga tao ding naniniwala. Kaya nga matagal na yung tinatawag na law of attraction. Tapos yun na nga ang sinabi niya. Pero kinikwento ko lang yung kwento para sama-sama na tayong magkanya-kanyang opinion sa utak natin. Sabi niya, mas matagal naman yung Bible. Yun yung sabi niya. Parang ganun. Kaya ang tawag nila daw dyan ay worldview. Okay. Kasi na siya ng world, parang ganun. O kumbaga inimbento na lang siya ng mga tao. Inimbento na lang siya ng mga tao. Yun yung sabi niya. Kwento ko lang naman to, hindi ko to opinion lang to. Spluk lang to ng iba. Na parang okay, kung nag-aral din naman kasi sila, partner, gets naman din natin. Hindi naman sila magaganon kung wala rin namang pinanggalingan. Ang medyo nalilurky lang ako, meron akong one time na super tambalanista din natin ito. Basta parang ang sinabi niya naman is basta it was about our topic sa sa Mahiwagang Bornay about ano ba yung topic natin? Parang in the past nagpa-abort siya ng baby niya.
So ang naging problema niya, buro na ito recent, in recent months or weeks to. Tapos ang nangyari, hindi na siya nagkaka-baby kung kailan gusto na niya. Parang ganon. So ang question niya noon is, dahil ba ito sa kasalanan na nagawa niya before? Parang ganon. Depende kung yun yung paniniwalaan mo. Oo, parang ganon. Yun yung tanong niya sa atin eh. Tapos parang ang reply natin doon, parang hindi naman ganun si God, parang ganon. He's very forgiving, blah, Yes, blah. yes. So merong tambalanista na nag-mention na gets ko rin siya kasi I'm sure meron siyang parang pinanggagalingan dun sa kanyang religion. Sabi niya, ang tingin ko kasi diyan, only a bishop can absolve her sin. Okay, ito sabi ko, okay. Alam mo yun, pero kasi ako Katoliko naman ako partner eh. Pero parang, dahil, I mean, okay. Okay, parang, so, diba? Okay. Okay. Oh. Depende, kasi kanya-kanya talaga. Ang hirap, di ba? Parang Minsan ganon. Pero though, yung statement na yun, pero pag pinaliwanag pala, magigets mo kung saan siya nanggagaling. pero hindi na ako masyado umingi ng explanation na. Parang ang sabi ko lang, pero ang alam ko lang, sabi ko, that God is very forgiving. Kaya nga ang mga frenny niya, 'di ba? Ang frenny ni Jesus Christ, 'di ba? Tax collector, mga makasalanan, yun yung mga tropa niyan, 'di ba? Nung araw, yan yung mga tropa niya. Tapos yan yung mga 'di ba? Parang ganon. Tapos so tao yung Natatakot, makababas. Oo, ang hirap. Pero gets ko siya kasi sobrang devout Catholic. Alam mo yon, so gets ko din naman talaga. Kumbaga parang, pero kami, parang Nagkasundo naman kayo kami dun after. sa idea that God is forgiving, na napakalaki na overflowing ang mercy ni God. Parang dun kami nagkasundo. Parang ganon. Ang bottom line dito, kung di mo talaga mapigilan ng mga opinion, 'di ba? Dapat magkasundo kayo at one point. O ikain niyo ng fish cracker, 'di ba? Para matapos na. Mga ganon. Bandehadong Yan, fish cracker. correct. Yung tipong Yung tatay kayo. Totoo, ang tayo mo fish cracker na. Makakalimutan niyo yung argumento dahil masakit na pareho ang tiyan Totoo, ang bighay mo fish cracker na, ihi mo may fish cracker, ganon naman. UTI ka ng daming betchin ng fish cracker. Totoo, ganon. Gusto ko tuloy kumain ng fish cracker. Totoo ka dyan. Sabi ni DJ Robin Sena, may comment, the body goes what the mind believes. Di ba? The power of mind Ano talaga. naman daw yun? Oo. Lagot ka dun sa mga Yun ay kung ano yung tumatakbo sa isip mo, your body will follow. Ganon. Oo. Actions will follow. Kasi hindi mo gagawin ang isang bagay kung hindi dumaan sa isip mo yan. Oo. Ganun siya. So, lagi nagsisimula sa kung ano nasa isip. Kasi ano yung isip, pinaniniwalaan mo. Yung isip kasi talaga napaka-powerful po Yes. kasi talaga ni. So, ibang energy ang binibigay ng isip natin. So, kaya kanyang palungkutin na ura-urada. kayo ka rin niyang pasayahin, ura-urada. Yes. Diba? Nung utak natin na we acknowledge comes from God. Diba? Parang ganon. Kaya nga nakaka-amaze. Lagi kung ikaw ay listener talaga ng Tambalan, nakaka-amaze, lagi namin sinasabi, napaka-amazing ng human body. Yung lahat ng functions ng katawan, lalo na ng brain. Yes. Kung papaanong, di ba? Maliit lang, madaming maliit ang brain di ba? Aliit lang niya, pero yung function niya, wagas. Totoo. Ganun. Ang galing ng brain ng isang tao. Yung tipong alam mo namang walang nangyaring significant the whole day. Pero bakit bigla kang lumungkot? In the same way, walang significant nangyari pero bigla kang sumaya. Ganun yung power ng isip. Kaya kanyang palungkutin, kaya kanyang takutin, kaya kanyang paligayahin. Sabi ni Omar Pamil, sa topic po ninyo, we're going to be judged according to the level of our faith. Ninervyos, may judgment. Diba? Kinabahan. Okay. Ganon. Tingin nyo po ba, positive attitude po ang nonchalant attitude? Yes and no. Yes, may downside, may Oo. upside. Pati din naman yung OA na attitude yes and no siya. Walang perfect. Correct, kahit ano yan. Oo, kahit ano pa man. Tingnan mo si Joaquino, the harder we work, the luckier we get.
So ang paniniwala naman niya, hindi ko alam not putting words into your mouth, but feeling ko ang paniniwala niya, ano pa man, nasa nasa hard work ko. Walang kinalaman ng kahit ano. Dahil pinaghirapan ko ito, siswertehin ako. Parang ganun. Correct. Ang hirap no, ang daming varied opinion, ang daming varied na quotation, 'di ba? Minsan yung mga quotation, contradicting. Sometimes kailangan, sasabihin nila, you have to step out of your comfort zone. Diba? And that's contradicting to the idea of parang sometimes you don't have to take the risk. Diba? Paano ka magte-take ng risk kung hindi ka mag-step out of your comfort zone? Diba? Contradicting sila. Pero depende kung ano yung paniniwalaan mo sa dalawa. Ganon. Diba? May nagsabi kanina lumagpas na Sabi niya, tama daw yung he was actually right, sabi ng Rafi. He was actually right in saying that only a bishop can absolve the sin of abortion because it's considered excom. Oh. Tapos ang sinabi niya pa is yung tungkol sa generational curses. Pero pero I know naman of somebody na na nung hindi pa siya ready tapos may abortion na naganap. Ngayon ang dami niyang kids. 4. Depende diba? paano matitingnan yung kaya kung saang angulo mo titingnan at ano yung paniniwalaan. Oo, parang ganon. Kasi kaya ako na-blessed with so many kids kasi ngayon ko ako binibigyan ng chance ni Lord na bumawi. Oo, 'di ba? Diba? Parang ganun Correct. Or yun nga kasi nga hindi ko hirap niyan pagka ganyan. Kaya sabi ko kumain na lang ako ng fish cracker kasi ang hirap. So parang katulad lang 'yan ng ito lagi ko tong advice sa mga bagong kasal. Ay bagong nanay or first time na nagbuntis. Sabi ko, maniwala lang kayo dun sa mga taong pinaniniwalaan ninyo or yung people who you truly believe in kasi people will always have different and varied opinions on your pregnancy, yung pagpapalaki mo ng anak mo, how you live your life. So, kung lahat ng ito pakikinggan mo, ang ingay niyan. Hindi yan makakatulong sa'yo. So, if you filter mo lang, sino ba yung mga paniniwalaan? So, for example, tungkol sa paglalagay ng big kiss sa tiyan ng bata. May mga naniniwalang hindi, may naniniwalang okay. Katulad ng, sa laway, partner? Usog. May naniniwalang hindi, may naniniwalang oo. Yung ganon. Kapag ka lahat ng opinion, pinakinggan mo tungkol dyan, malilito ka. So, dun sa, kunyari, kilala mong pari talaga. Trusted mo yan kasi siya yung kanyang siya yung spiritual advisor. Ganyan. Yung nanay mo na nakita mo kung paano kayo pinalaki, 'di ba? Tas ayos naman kayo, ganyan. Yung doktor ninyo, 'di ba? Actually nga yung mga doktor lahat sila may kanya-kanya din eh. Oh. Pero 'di ba? Kaya may mga second opinion. Oo, third correct. opinion. Totoo, may mga ganun. Kasi nga iba-iba talaga. So kung paniniwalaan at pakikinggan mo lahat, nakaw. Ingay niyan sa utak mo, dami nangyayari. Totoo yun. Diba? Hindi ka makaka-relax, feeling ko. Depende yan sa paniniwala mo. Sa mga politicians, di ba? Iba-iba kayo na pininiwalaan eh. Iba-iba kayo ng paninindigan kapag may sinusuportahan tayong politician. Kasi pag lahat ng paniniwala ay i-entertain mo, magugulo. Doon ka lang sa pinaniniwalaan mo. Itong tao na to talagang has the ability to run for public office. Diba? Pero sa iba hindi kasi pag i-entertain mo lahat talaga, mag-aaway-away. Tingnan mo pag eleksyon, nag-aaway-away mga tao kasi kanya-kanya tayong opinion sa mga politiko. Pero kung paniniwalaan mo lang yung gusto mong paniwalaan, 'di ba tahimik tayo. Walang Correct. Uy, pero wag ka. Natandaan mo nung tahimik lang tayo nung eleksyon. Binash din tayo. Bakit yung dalawa nilagay pa sa radyo, hindi naman nila ginagamit yung platform nila para di wow po.
Natandaan mo yon, partner? Parang inano tayo dahil parang sinabi natin ayaw natin magkaroon ng ayaw natin kasi we'd rather protect our peace, yun yung sabi natin. So ang comment nung basher is, bakit pa sayang daw yun yung comment niya. Sayang yung platform na binigay sa inyo. Kung hindi naman kung hindi ka naman magko-comment about yung mga bagay na pwede maka-influence ng mga tao. Paniniwala niya yan. Oo, paniniwala niya. Wala kang paglalagyan. Kaya kung pakikinggan mo lahat, edi siya, gugulo yung mundo mo. Ako yan yung yan yung learning ko sa sa pagdating sa bashing. Pinifilter ko na lang yung mga gusto kong pag nakita kong parang papunta na siya dun sa, may mga notifs ako matatanggap. Tapos yung notif na yan will lead me to an article na may hindi maganda sasabihin tungkol sa akin or whatever. Hindi ko na siya babasahin. Kasi hindi ko na dapat i-let that person na hindi naman alam yung buong story, ganyan. At may kanya rin namang opinion, 'di ba? Control me. 'Di ba? Yun na lang. Control delete. Control alt delete. Ay, control alt delete pala. Control alt delete. Control alt delete me. Hindi pala ako. Control alt delete me. Ganon. Bala kayo. Di sige. Totoo. Oo. Ako, sa akin nga at the end of the day, kapag kaganyan, ang iniisip ko lang din, hindi naman ikaw nang papakain sa akin eh. Ang galing ng brain, no? Para pagalawin ka ng ganon. Diba? Para utusan ka ng brain mo to bash somebody. Para utusan ka ng brain mo to say something against that person. Diba? Ang galing din eh. Parang ang galing, hindi natin sinasabing tama, oo. Parang, tsaka ano yung part ng wire, ano yung part ng wiring ng brain mo na yun yung ibabaw versus yung iintindihin mo muna yung kwento. Parang ganon. Bawa sa isang issue. Ang isang automatic na inisip kagad ng brain mo, ay mali siya. Ano talaga yan eh. May something talaga yan eh, 'di ba? Pero may mga iba din na yung wiring ng brain nila ay hindi. Hindi yun ganun. For sure, merong kabilang side yan. 'Di ba? Parang ganun. Tapos kaya ang galing ng brain na parang, bakit siya, yung pinili ng brain niya, mambash. Tapos ang bashing pa niya, haba Parang alam na talaga yung buong kwento. Sumunod ka talaga sa sinasabi ng isip mo. Totoo, parang powerful niya. Ang galing. Parang, ang dami ng sinabi. Isang oras mong kinonstruct yan, True. Ilang edit ka pa nga dyan. Correct. Edited version pa nga yung na-post kasi talagang ilang beses mo inisip, di ba? Pero may mga iba na, hindi yun yung hindi yung wiring ng brain nila, hindi yun yung nakita nila. Iba yung nakita nila, hindi naman ganyan yan eh. Ganon. Pero parang feeling ko depende sa experience mo eh. Naging experience mo sa buhay. 'Di ba? Kaya ka ganun mag-isip. Malaking bagay 'yun. Malaking bagay. Malaking bagay. For example, sa buhay. Ang daming wisdom na nakuha kapag madami ka na experience. 'di ba? For example, kapag dalaga ka pa versus may nanay ka na. Pag dalaga ka pa, naiirita ka dun sa mga batang nagtatantrum sa mall. Tapos naiirita ka dun sa nanay. Kasi ba't dinala pa yung bata sa mall? 'Di ba? Pero nung naging nanay ka na, nag-rewire din yung brain mo na kasi gusto kong kasama iba sitwasyon mo, walang kasama sa bahay. Ano pipiliin mo? Walang kasama siya sa bahay o magta-tantrum siya sa mall? Idadalhin mo na lang kahit mag-tantrum sa mall, ikaw yung nanay obligasyon mong bantayan siya. So ganon. So parang baka yung sinasabi natin, part yung sinasabi mo kanina na ang galing ng brain nakuha mo mag-bash ng mahabang-mahaba. Baka yung pinagdadaanan niya right at that moment, hindi rin masyadong maganda. Pwede din, 'di ba? Correct. 'Di ba yung mga ganon? Or ang galing ng brain kasi meron lang siyang pinipili. So for example, may idol kang celebrity, tapos may away yung dalawang celebrity. Ang galing ng brain kasi yung hindi mo idol na celebrity, hindi mo na pakikinggan yung opinion niya. Inano mo na, naka-close na naka-wire na yung brain mo dun lang sa celebrity na gusto mo. So kahit anong sabihin niya, kahit na sa totoo lang mali na, yun pa rin yung paniniwalaan mo. Ang galing ng brain, di ba? Parang, Kaya minsan be careful Iba talagang mag-utos yung brain. Ganun yung sinasabi natin kanina na ganun ka-powerful yung energy na binibigay ng brain. Kaya nga, alam mo, kaya niyang pagalawin lahat sa katawan mo and at the same time yung mga tao sa paligid mo. Ganun siya ka-powerful mag-manipulate. Function niya. Kaya, alam mo, buti na lang talaga yung mga walang utak eh.
Swerte Chill na lang. din, Kaya di ako ba? nagpakaibigan ako sa mga masyadong hindi gumagana yung utak, di ba? Chill lang eh. Beneficial yun Hindi. sa kasi feeling ko matalino ako. Oo, Kasama diba? ko sila. Ikaw nang summa cum laude sa kanila. Sa mga kasama mo walang utak. Diba? Parang ganon. Tingnan mo, the more you learn things, the more you gain knowledge. The more complicated it gets. Yes. Totoo. Kasi bigla ka na nag-analyze eh. Samantalang kapag ka ito lang yung kaalam mo, wala na masyadong analysis na magaganap. Oo, diba? oo. Yan na yun. Yes What you and see. no. Yes Yeah, and no oo. lang. Black or white. Diba? Oo. Red or white. Ganon. Totoo yan. Pero habang tumatalino ka, ang dami mong nalalaman, ang dami mong gustong sabihin, ang dami mong gustong gawin, and things are becoming more complicated. Diba? Alam mo kung gaano ka-complicated na yung mundo. Buti na nga lang, partner, ang galing din talaga ni Lord eh. Buti na lang na create yung world ng social media at the time na medyo hindi na tayo masyadong balahur at balasubas. Kung nagkataon, medyo wala kaming filter nung bata kami. Oo. Lalo na ako. Filtered pa to ha sa lagay na to. Pero Baka nung wala na tayo sa radyo. Oo, wala na. Natanggal na. Hindi lang yun, partner. Ang gagawin ng mga tao, hindi nila ipopost yung buong tambalan segment. Ang popost lang nila Lahat ng talong na sinabi mo. Oo, lahat ng mali lahat ng mali tas inedit-edit na sinabi mo. 'Di ba? Parang katulad ng picture. 'Di ba? Hindi nila papanood din yung buong video. Ang makikita na lang nila isang litrato. 'Di ba? Yun yung world na social media eh. Tapos a picture paints 1,000 words. Pero sa totoo lang, hindi mo na maalala yung buong context. Correct. 'Di ba? Kaya nga may sinasabing taken out of context. Mali ang pagkakaintindi, 'di ba? Tama. Buti na lang talaga. Eto na nga nandito tayo sa mundo ngayon, medyo na bibiktima pa tayo ng ganyan. Ako lalo pa nung araw, thank you Lord talaga. Nung balahur at balasubas pa yung tambalan, wala pang social media, thank you Lord, di ba? Kasi parang feeling ko, partner, madali tayong matira sa mga, kunyari, mga one-liners natin. Tapos hindi na nila ipopost yung buong segment. Ang ipopost nila yung one-liner na medyo taliwas, na walang kasamang follow-up, di ba? Parang ganun. Tama yung sinabi ni XO. Yun yung time na balahura at balasubas. Yun yung ginagamit talaga namin. That's our brand. Ang tambalan ng isang balasubas at balahura. Kasi yung mga sinasabi namin noon, yun nga, talong, di ba? Kiki, gano'n. Di, pero mas grabe na nga ngayon eh. Kami dati, hindi naman kami dati talagang ever na nag-ano. Hanggang ngayon, we never, hindi namin sinasabi yung word na... Hindi, partner, I don't think, on radio we ever said the word sex. Parang never. At until now, lagi kaming keme, Yeah. may ganap. Mas grabe nga ngayon eh, si Robin kaya. Hindi Mas na daw grabe. ngayon, hindi lang daw po halata. Ha? Hindi na po ba ngayon? Hindi po halata. Hindi, madami nagsabi ha. Ano na tayo? Bumait. Mabait na version na to ng tambalan. Tapos nababash ka pa rin. Alam mo yun, parang, di wow kayo na. Ang babait nyo lahat. Hindi, pero may ganon, partner. May ganong posible. Nangyari na nga sa akin recently pero posible talaga siya na meron kang sabihin na isang sentence na sa totoo lang sa radio or sa FB Live or sa buong segment, binakapan mo yun eh. Ang pwedeng gawin, kunin niya lang yun. Oo. Tapos kinuha niya lang yun, nirepost niya. Grabe, no? Para gawin yun. Sabi ng brain mo. Oo, correct. Anong meron Sumunod sa life ka. mo, di ba? Sumunod ka, kunin mo lang yung mali. Huwag mong idagdag yung mga ano. Diba, kung nambabash ka ngayon sa pagkakataong ito, anong sinasabi ng brain mo? Ba't sumusunod ka sa kanya? Mag-aksaya ka ng panahon, siraan mo yung tao, gano'n. Sirain mo yung buhay niya. Sirain mo yung araw Manginig niya. ka, kakatype ngayon, Correct. sabi ng brain mo. Oo, sabi. Manggigil ka pa. Correct. Manginig-nginig ka pa. Nangangatog-ngatog ka pa sa stress. Sabi ng brain mo, di ba? Kaya ganun ka, naka-powerful. Ganun siya ka-powerful. Oh well. Anyways and anyhow. O siya, Mamaya ulit. oo, mamaya ulit. Cherry picker ang tawag. Yun na yung mga terms. Clout chaser. Yan. Diba? Clout chaser, cherry picker.
May tawag dyan si Robin Shena. Ano nga tawag doon? Fame, ano? Fame whore? Oo. Oo. Fame whore. Oo. Sa iba, pasmado ang bibig. Diba? Sabi ni Christian Basas, kaya madami na bibiktima ng misinformation kasi ang mga tao ngayon nagre-react agad sa mga napapanood or nababasa. Sana fact check muna. Totoo, wala na fact-checking as simple as nakasulat na nga yung presyo, itatanong mo pa sa ilalim. Diba? Grabe, selective reading, detalye. Comprehension, Napanood ko kanina lang bago ako pumasok, yung Family Feud ni Gerald Anderson. Na parang, ang hirap naman talaga ng mga tanong. So, hindi niya nasagot ng tama. Ang dami niyang 0 na sagot. Ang comment ng mga tao na napakahina. Pero pagdating sa chicks, mga ganon. May mga ganong comment. Oo, parang ang hina naman ng utak niyan. Anong sinasabi ng brain mo niyan? Ang hina, di ba? Pero pag tinapos mo yung video, prank kasi yun. Di ba? Pre-action ng mga sobrang hirap na mga questions. Yeah, that's a perfect example. Parang, okay, grabe kung ano-ano nang sinabi mo doon sa tao nang hindi mo alam yung buong konteksto, yung buong video na prank pala yun. Diba? Perfect example yan. Tama. Dami patola agad Totoo. Hello Vince, Adrian, shoutout from Mindoro. Ano pong meron, bakit naka-red kayo? Yun nga. Swerte nga, sabi ni partner. Pagsisimulan natin yan sa paniniwalang siswertehin tayo ngayong araw na ito. Tas red pa. Correct. Kung yellow, o kaya kung blue, hindi masyado. Parang limited lang yung lock. Charot. Limited lang yun. Saan naman ang galing yun? Ano sinasabi ng brain mo? Ano sinasabi ng brain? Diba? Ako minsan, alam mo partner, na-amaze din ako sa pag halimbawa, nakikinig ako ng tambalan, parang pag mag-replay ako, although bihira ako mag-replay Kasi minsan parang... naiirita ako sa sinasabi Ako din naiirita ako sa sinasabi ko. Ang iniisip ko lagi, bakit ko sinabi yan? Anong meron sa brain ko that day? Kaloka. Pinasunod sa brain mo Oo. Tingnan mo. Alam mo, natandaan ko partner, nung sinuot mo yan, nung first time mo sinuot yung damit na yan, hindi ako naka-red. So parang ang brain natin, ang brain mo noon, hindi mo naisip na parang swerte. Kasi ang brain ng mga tao noon, kaya ako naalala, ito yung sinabi ni Alexis, yung brain ng mga tao noon, iba-iba ang sabi nila, bakit daw nakapang KFC ka? Ito, yung isa, cellophane ng palengke yung suot ni Chuper. Natandaan ko yun. Kaya parang depende sa... Sabi nga mag-referee ako ng basketball. Diba? So feeling ko partner, kung hindi ako naka-red, hindi, ang isip hindi, ba't kayo naka-red today? Diba? Kasi para tayo nag-compliment So, yan yung sinasabi natin na, yung brain, ang sasabihin ng brain mo ay depende sa sitwasyon mo rin. Sa current situation that you are in. Kasi nung una mong sinuot yan, pinansin niya ng lahat ng tao partner Pero ngayon hindi, isa lang nakapansin, most of it ay ang cute naman, nagparehas kayo ng kulay. Anong meron? Ba't red kayo today? Ganyan. Buti na lang nag-red ka. Oo, buti na lang. So, kasi kung cellophane ka na naman. Ay, duty na naman yun sa National Bookstore. Kaya hindi ko pumapasok na National Bookstore pag ito suot ko Sabihin ko sana, wag na wag partner. Baka mamaya, mag-camouflage ka doon. Kasi si Chuper, nag-camouflage. Mascot. Logo kasi nila yan Hindi rin ako dumadaan ng Fridays. Wag din sa Fridays. Diyan ko wala akong mapambili ng Fridays. Huwag ka nga. I think mas Fridays versus National. Kasi National may mga swirls Si Fridays ganyan talaga. Ay, nako. Ayan. Okay. O sige na nga. Exit na kami. Mamaya ulit. Kwento na may Wagang Bornay. Bye-bye.